hindi ko po siya ma-express ng maayos, pero connected po siya. Tigda dalawang song, like part 1, part 2, and then part 1, part 2. Tapos yung ginawa ko po, yung first song and yung last song, yun yung part 1 and yung part 2. Para pag pinakinggan po siya ng buo, may isip po natin, yung mga yung listeners, may isip nila na babalik na naman ako sa una. Parang ganun siya. Like cycle of emotions lang siya. So, yun po. Sa concert naman, gaano ka hands-on sa concert? To be honest, nagfo-focus po kami ngayon sa health and well-being. Yun po muna yung focus ng lahat, actually ng team. Supplements, vitamins, exercise. Tapos, para po pag nagsimula na po yung rehearsal schedules, mabibigay po namin, mabubuhos namin yung energy na kailangan allotted for concert. Parang siyang ganun po. Thank you so much, Mr. Naz, from pelikula Mania. There you go. Next is Jacob Manangan from TikTok. Hello, Arthur. Hello po. First of all, congratulations. Ano yung initial reaction mo na finally bibigyan ka ng Viva Live ng syempre concert sa Araneta pa? Parang ano yung initial reaction mo dito? Okay. Honest po talaga to God. God is my witness. Sabi ko po talaga, sure po ba kayo na kasi po ako po, I will never be prepared for an Araneta concert like ever. So, tinanong ko po yung family ko, yung Viva, yung team, na sigurado po ba kayo na eto na po yung oras. So, yun po, like sobrang overwhelming lang siya. And, yun. You can do it. Alam ko naman na you have a lot of fans around there. And second question naman, ano yung nafe-feel mo na isa ka na ngayon sa mga new generation of superstar singers ng OPM? Parang ano yung reaction mo na kayo na yung magtutuloy ng OPM industry? I'm just Arthur, to be honest. I'm just human. Parang as much as I want to embody or embrace the star figure or whatsoever, I'm just a kid, you know, who's always dreaming to be a good performer. So I think yung pressure and responsibility siguro that comes with the artistry, doon po ako nag-worry. Pero as a person, I just wanna be Arthur. You have a place naman in yung OPM industry, and again, congratulations. Thank you, Bob. Next is Jezreel Ellie from TikTok. The message that I want to convey, siguro, yung gusto ko lang po ipakita yung growth ko as an artist and yung mga emotions na pinagdaanan ko po, na nilagay ko po sa album na ito. Nakakantahin ko po sa concert. So, yun po yung major siguro goal ko na like, ipakita ko lang yung ilabas yung emosyon na nilagay ko. So, para po siyang ganun. Pwede ka nang ma-share na Kinikilig po talaga ako, promise to God. Promise po. Kinikilig po talaga ako pag may viral, ganun. Pero gaya nga ng iba pong sinasabi ng ibang artist, once na-release mo na yung kanta mo, hindi na yan sa'yo. Kumbaga, it's for the people. So, yun po siya sa akin. So, parang, yes, natutuwa po ako. Pero, more of about them na they relate to it or not. So, parang siya ganun. Masaya po ako na maraming nakaka-relate. Sa mga songs mo, meron ka ba I mean, dito sa mga sa bagong meron ka bang nakikita na potential viral song or gusto mo sana maging viral? Pwede po lahat. Para kiligin ako araw-araw. Yun po. Para po kasi Siguro favorite mo?
To be honest, paborito ko po lahat ng nilagay ko dito. Kaya po kami nag-filter lang. Like, pinili lang namin yung mga gusto kong ilabas. Na like, feeling ko talaga na gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to. So, minake sure po namin na ganun. So, yun po. And lastly, sorry, bumili ko pa isa. Since yun nga, kilala ka na, how do you handle fame? How do we handle fame? I don't know. How do I handle fame? Parang, Feel mo na ba na ganun ka na popular? siguro po, yung popularity, nafe-feel ko naman po siya, pero hindi ko po siya, like, pinapasok talaga sa sarili ko na parang, I'm this and that. Kasi, hindi din naman po ako lumalabas, like, mailap din po ako, like, more on music lang talaga ako, pagising ko, gawa ko music, kain, dodota ako, gawa ulit ng kanta. So, yun lang po yung life cycle ko. Kumbaga, outside of that, well, importante yung outside ng music, pero hindi po yun yung focus ko. Kumbaga, more on internal po yung focus ko. So, yun. Thank you. Thank you so much. And next. Ayan, ang question ko is, bukod sa parents and family mo, sino yung gusto mong makita sa audience sa Araneta concert? Kayo po. Kayong lahat. Tatandaan ko po kayong lahat. Tapos si LeBron James. Gusto ko lang po talaga makita kayo lahat na masaya tayo doon. So, yun. Okay. And, ba't ka natawa? Kinilig ka doon sa question. Po? But, yun, parang yung reaction mo is parang may naisip kang ayaw mo nilang sabihin. Wala. Okay. Next question ko is, when you make a song, may setup ka bang gusto or may mood ka dapat na ganito ako? Can you share? Random lang po talaga siya. Pag kumakain ako, naliligo ako, kung may naisip ako na line, sinusulat ko siya, nire-record ko siya. Tapos kinakanta ko yung producers, instrumentalist. Usually, nauuna po yung lyrics and melody. Yung Lalabay actually po, featuring Jolie Ann, sinend ko siya na voice message lang na walang instruments, walang anything. Sinend ko siya kay Jolie, tapos naguluhan talaga siya. So, ano to? So, kaya yun po, nauna po yung lyrics and most of the time, yan po yung nangyayari. Okay. Thank you, Art. Thank you po.